Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Sinisimulan po natin ngayon ang panahon ng Kwaresma, ang panahon kung saan umaasa ang Diyos na higit tayong maglalaan ng oras, ng panahon, ng sarili sa tatlong mahahalagang gawain. At iyon yung narinig natin sa ating ebanghelyo, di po ba? Yung tinatawag na disiplina ng Kwaresma. Para tayo makapasok sa diwa ng Kwaresma upang makiisa sa pagpapakasakit, paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon, tayo ay inaasahan na mas magdarasal, magsasakripisyo, magkakawang gawa. Iyan yung tinatawag na tatlong disiplina ng Kwaresma. Kaya nga, ang bawat parokya, ang bawat simbahan, ang bawat Katoliko ay maglalaan talaga ng oras sa pananalangin. Naririyan ang banal na oras, ang estasyon ng krus, ang bisita iglesia, ang personal na pagdarasal at paghingi ng biyaya sa Diyos para maiwasan at matigil ang tinatawag na habitual sins o yung mga paborito at palagi nating ginagawang kasalanan. Kailangan nating tunay at mataimtim na magdasal at humingi ng tulong at biyaya sa Diyos para sa mga binanggit na kasalanan. At kailangan natin maglaan ng sarili sa pagsasakripisyo. Hindi sapat ang panalangin. Mababasa natin diba sa sulat ni Santiago, ang panalangin walang gawa ay patay. Kaya kailangan ang pananalangin ay sasamahan ng sakripisyo. Ang pagsasagawa ng estasyon ng krus, halimbawa dito sa ating parokya, ay hindi lamang basta panalangin. Ito ay may kasamang sakripisyo sapagkat maglalakad tayo ng halos ilang oras habang isinasagawa ang estasyon ng krus. At hindi ito biro, lalo na sa mga hindi nasanay maglakad. Yung tipong meron namang sasakyan, meron namang tricycle, meron namang e-bike, sasakay na lang ako. Pero ngayon, ang inaasahan ng Diyos sa atin, panalangin na may kasamang sakripisyo. At bukod doon, umaasa ang Diyos na ngayong panahon ng Kwaresma, mas maglalaan tayo ng sarili sa pagkakawang gawa, sa paggawa ng mabuti, pagtulong, pagmamalasakit sa mga kapatid na higit na nangangailangan. Hindi sapat na ako ay nagdasal at nagsakripisyo kasi iyon ay para bang patungkol lamang sa aking sarili. Ang inaasahan sa atin ngayong panahon ng Kwaresma, yung nagdasal ako at may kasamang sakripisyo at ang bunga ng aking pananalangin at pagsasakripisyo ay yung ako'y nakatulong at nakapagkawang gawa. Iyon ang tatlong disiplina ng Kwaresma na hinihingi sa atin. Mamaya, papahiran tayo ng abo sa noo. Hindi po iyan anting-anting o magic o kung ano paman na kapag napahiran ka, babait ka na. Hindi po iyan ganoon.
Ang abo sa noo ay magpapaalaala sa atin. Alalahanin mo, tao, ika'y nagmula sa alabok at sa alabok ka rin babalik. Ano man yung mga pinanghahawakan mo sa buhay ngayon, ano man yung mga itinuturing mong mahalaga at importante at pinagbubuhusan mo na ang buong sarili mo ngayon, lahat yan mawawala. Alalahanin mo, tao, ika'y nagmula sa alabok at sa alabok babalik. Kung ito ang ipapaalaala ng abo na ilalagay sa ating noo ngayon, ano ang mas dapat na bigyan natin ng importansya sa buhay? Lalo na sa buhay ngayon. Kaya nga ang ipinapaalaala ng araw na ito sa atin, magdasal, magsakripisyo, magkawanggawa. At dito sa ating parokya, inintroduce natin itong tinatawag na 40 Days of Lent Project. 40 days, bawat araw, ang ating panalangin at sakripisyo na gagawin ay i-convert sa cash. Iuhulog dito sa plastic bottle at sa loob ng 40 days, itong plastic bottle na ito ay mapupuno ng mga bunga ng ating sakripisyo at ihahandog natin ito sa misa sa Miyerkules Santo. At ang mapupunta, ang panggagamitan ng lahat ng ating mga naging bunga ng sakripisyo ay para sa kawanggawa sa mga proyekto at gawain ng parokya na may kaugnayan sa pagtulong sa kapwa. Every Sunday, mayroon tayo ditong pre-medical and dental services. Mayroon tayong regular Sunday feeding program at mayroon tayong livelihood program kung saan sinisikap natin na mabigyan ng tulong ang mga kapatid na nangangailangan ng trabaho, ng opportunity para kahit papaano magkaroon ng maayos at marangal na buhay. Hindi po ito basta bote lang na ipinamigay at pagkatanggap, nakakahiyang tumanggi, ilalagay na lang dyan sa may harapan ng upuan ninyo at iiwan. Ilang beses po akong nagwawalis, tumutulong sa mga kasama sa madaling araw, yung mga ipinamigay na plastic bottle na katulad nito, nandyan lang. At meron pa nga, ang ginawa ng isang kapatid na nabigyan, siguro naiinip sa homilya ng pari, ang haba-haba naman ng homilya, pinagtripan yung plastic bottle, tinignan, siguro binasa, nakita yung serial number, tinanggal. Yung serial number, napakahalaga for proper accounting, transparency, and recording. So, papaano na ngayon yun? Ang hirap kapag hindi natin naiintindihan ang mga disiplina na hinihingi sa atin ng Kwaresma. Sabi sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa Panginoon. Hingin natin sa Diyos yung biyaya na itong Kwaresma 2025 ay maging iba doon sa mga nagdaang Kwaresma. Siguro pinakamagandang biyaya na hingin natin sa Diyos ngayon sa Kwaresma 2025, at least kahit isang paboritong kasalanan maalis.
matigil, mawala. At alam natin yon. Bawat isa sa atin mayroong tinatawag na paboritong kasalanan. Ibig sabihin, doon tayo lagi bumabagsak sa kasalanan na yon. Ano yon? Naisip na po? Ano yung kasalanan na paulit-ulit nating ginagawa? Na kapag tayo ay magkukumpisal, iyon din ang sasabihin natin. Kaya nga nahihiya tayo magkumpisal kay Father Vic. Malalaman ni Father yung kasalanan ko, baka sabihin, iyon na naman. Ano yung paborito nating kasalanan kung saan lagi tayong bumabagsak? Iyon ang hingin nating tulong sa Diyos. Lord, itong kasalanan na ito, pabalik-balik, paulit-ulit, dito na lang ako lagi bumabagsak. Pwede bang tulungan mo ako, Lord? Sana matigil, maalis na itong kasalanan na ito. Halimbawa, ang hirap kong magbigay ng halimbawa. Baka sabihin ng mga makakarinig si Father, ako na naman, ako na naman. Alam po natin yon. Ano yung mga sitwasyon, mga nagiging dahilan para tayo'y magkasala. Bigyan natin ng cast equivalent. Halimbawa, sige na nga, magbigay na ako ng isa o dalawa. Ako ay mainitin ang ulo. Sa oras na uminit ang aking ulo at magbigay ako ng medyo hindi magagandang mga salita. 10 pesos. O halimbawa, ako ay nakisama sa mga marites. Yung mga nag-uusap-usap tungkol sa buhay ng may buhay na hindi ko naman alam ano ba talaga ang totoo, ano ba talaga ang sitwasyon. Pero nakisalo ako, 20 pesos. Ihulog ko sa aking plastic bottle. Ngayong Ash Wednesday, unang-unang araw ng Kwaresma, nakipag-chismis ako, 20 pesos. O bukas, day 2, imbis na magpunta sa mall at bumili ng hindi naman kailangan, doon na lang ako sa bahay. Yung gagastusin ko sa pagpunta sa mall, mamamasahi ako o maggagasolina ako, kakain ako sa fast food o sa isang magandang kainan. Siguro ang equivalent noon kung talagang itinuloy ko yung pagpunta sa mall, 100 pesos. Ihulog ko 100 pesos. O kaya day 3, ako ay mahilig magbingo kasi wala naman akong ginagawa. Kaya doon sa bahay namin, kasama yung mga kapitbahay, kapag 2:00 na ng hapon, nagpupunta na sila sa amin. Hindi para mag-prayer meeting, kundi para magbingo. O magkano yung ilalabas kong pera para sa bingo? 50 pesos. O yung 50 pesos na yon, ihulog ko sa plastic bottle, day 3. O diba? Matuturuan natin yung ating sarili na madisiplina at maiayon ang lahat ng ating ginagawa sa kung ano ang inaasahan ng Diyos sa atin. Panginoon, ipagkaloob mo nawa sa amin ang biyaya na tunay naming magampanan ang mga disiplinang inaasahan mo sa amin, pananalangin, pagsasakripisyo, at pagkakawang gawa. Amen.